Naranasan mo na bang maliitin ng ibang tao? Yung parang kahit anong gawin mo, may taong laging handang iparamdam na mas mababa ka kaysa sa kanila. Maaring sa trabaho, sa pamilya, o kahit sa mga taong kakakilala mo pa lang. Minsan ginagawa nila ito sa pamamagitan ng panlalait, pagmamaliit sa kakayahan mo, o mga salitang may halong paghamak. Pero ayon sa psychology, may mas malalim na dahilan kung bakit may mga taong ganito ang ugali. Sa maraming pagkakataon, ang pangmamaliit ay hindi talaga tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kung ano ang nangyayari sa loob ng isip nila. Sa video na ito, aalamin natin ang mga psikolohikal na dahilan kung bakit may mga taong mahilig mang maliit ng kapwa at kung ano ang tunay na ibig sabihin nito tungkol sa kanilang personalidad at emosyon. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Psychology ng pangmamaliit. Bakit may mga taong gustong iparamdam na mas mababa ka? May mga pagkakataon sa buhay na makakatagpo ka ng mga taong tila may kakaibang ugali. Sa halip na suportahan ka, tila mas gusto nilang iparamdam na mas mababa ka kaysa sa kanila. Maaari nila itong gawin sa pamamagitan ng mga salitang may halong pangmamaliit, mga biro na may tinatagong panlalait, o kaya naman ay mga kilos na nagpapakita na hindi kanila pinapahalagahan. Sa unang tingin, maaring isipin ng iba na simpleng kayabangan lamang ito. Ngunit ayon sa psychology, ang pangmamaliit sa kapwa ay kadalasang nagmumula sa mas malalim na dahilan sa loob ng isip ng isang tao. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ay insecurity. Kapag ang isang tao ay may mga pagdududa sa sarili niyang kakayahan, minsan ginagamit niya ang pangmamaliit sa iba upang pansamantalang maramdaman na siya ay mas angat. Sa madaling salita, kapag pinapababa niya ang ibang tao, pakiramdam niya ay tumataas ang kanyang sariling halaga. May isa pang psikolohikal na dahilan na tinatawag na comparison mentality. May mga taong nakasanayan ng ikumpara ang kanilang sarili sa iba. Sa kanilang isip, kailangan nilang patunayan na sila ang mas mahusay, mas matalino, o mas matagumpay. Kaya kapag may nakikita silang taong may potensyal o kakayahan, minsan nagiging paraan nila ang pangmamaliit upang mapanatili ang pakiramdam na sila pa rin ang nasa itaas. Sa ibang pagkakataon naman, ang ugaling ito ay maaaring natutunan lamang mula sa kanilang kapaligiran. Kung lumaki ang isang tao sa lugar na puno ng panlalait, kompetisyon, o kakulangan sa respeto, maaaring isipin niya na normal lamang ang ganitong pagtrato sa ibang tao. Kaya dala niya ito hanggang sa kanyang pagtanda. Mayroon ding mga taong gumagamit ng pangmamaliit bilang paraan ng kontrol. Kapag paulit-ulit nilang pinaparamdam sa isang tao na siya ay kulang o hindi sapat, mas nagiging madali para sa kanila na kontrolin ang kumpiyansa at desisyon ng taong iyon. Ngunit mahalagang tandaan ang isang bagay. Kapag may taong minamaliit ka, hindi ito automatikong nangangahulugan na totoo ang kanilang sinasabi tungkol sa iyo. Sa maraming pagkakataon, ang pangmamaliit ay mas nagsasabi ng katotohanan tungkol sa kanilang sariling insecurities kaysa sa iyong tunay na halaga. Sa psychology, ang mga taong tunay na may kumpiyansa sa sarili ay kadalasang hindi na kailangang maliitin ang iba. Hindi nila kailangang patunayan ang kanilang halaga sa pamamagitan ng pagpapababa sa ibang tao. Kaya kung makatagpo ka ng mga taong mahilig mang maliit, mahalagang tandaan na ang iyong halaga ay hindi nakabase sa kanilang opinyon. Minsan, ang pinakamagandang sagot sa pangmamaliit ay ang patuloy na pag-unlad ng iyong sarili at ang pananatiling kalmado at may respeto. Ang tunay na lakas ng isang tao ay hindi nasusukat sa kakayahan niyang maliitin ang iba, kundi sa kakayahan niyang itaas ang kanyang sarili nang hindi kinakailangang tapakan ng kapwa. 2. Kapag minamaliit ka ng tao, ang tunay na psikolohiya sa likod ng ugaling ito. May mga pagkakataon sa buhay na kahit wala kang ginagawang masama, may mga taong tila laging handang maliitin ka, maaaring sa paraan ng kanilang pagsasalita, sa mga biro na may halong pangmamaliit
o sa mga komentong tila nagpaparamdam na hindi ka sapat. Kapag nangyari ito, natural lamang na makaramdam ng inis, lungkot o pagdududa sa sarili. Minsan mapapaisip ka kung may mali ba sa iyo. Ngunit ayon sa psychology, ang pangmamaliit ng isang tao ay kadalasang may mas malalim na pinagmumulan na hindi agad nakikita sa ibabaw. Isa sa mga dahilan nito ay ang tinatawag na psychological defense mechanism. Kapag ang isang tao ay may mga kahinaan o insecurities na ayaw niyang harapin, minsan ginagamit niya ang pangmamaliit sa iba upang ilihis ang atensyon mula sa kanyang sariling kakulangan. Sa ganitong paraan, pansamantala niyang napapakalma ang kanyang sariling pagdududa sa sarili. May mga pagkakataon din na ang pangmamaliit ay bunga ng inggit. Kapag may nakikita ang isang tao na may kakayahan, potensyal, o tagumpay na wala siya, maaaring makaramdam siya ng panloob na paghahambing. Upang mabawasan ang bigat ng pakiramdam na iyon, minsan pinipili niyang maliitin ang taong kinaiinggitan niya. Sa ibang sitwasyon naman, ang pangmamaliit ay nagiging paraan ng isang tao upang makaramdam ng kapangyarihan. Kapag napapababa niya ang kumpiyansa ng iba, nagkakaroon siya ng pakiramdam na siya ang may kontrol sa sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong paulit-ulit na ginagawa ang ganitong pag-uugali. Mayroon ding mga tao na hindi nila namamalayan na nakakasakit na sila. Maaaring lumaki sila sa kapaligiran kung saan normal ang panlalait o pangmamaliit. Kaya dala nila ang ugaling ito kahit sa pakikitungo nila sa ibang tao. Ngunit mahalagang tandaan ang isang bagay. Ang pangmamaliit ng isang tao ay hindi sukatan ng iyong tunay na halaga. Sa katunayan, kadalasan itong salamin ng kanilang sariling insecurities, frustrations o mga hindi pa nila naaayos na emosyon sa loob ng kanilang sarili. Sa psychology, ang mga taong may matibay na kumpiyansa sa sarili ay hindi kailangang maliitin ang iba upang maramdaman ang kanilang halaga. Sila ang mga taong kayang rumespeto sa kakayahan ng ibang tao habang patuloy ding pinapaunlad ang kanilang sarili. Kaya kung may taong minamaliit ka, mas mabuting huwag mong hayaang maapektuhan nito ang iyong pananaw sa sarili. Sa halip, gamitin mo itong paalala na ang tunay na kumpiyansa ay hindi nagmumula sa opinyon ng ibang tao, kundi sa malinaw mong pagkilala sa iyong sariling halaga. 3. Bakit minamaliit ka ng ilang tao kahit wala kang ginagawa? May mga pagkakataon na mapapansin mo na may mga taong tila may negatibong tingin sa iyo kahit wala ka namang ginagawang masama. Hindi mo sila inaaway, hindi mo sila kinukompetensya, ngunit may mga pagkakataon na parang gusto pa rin nilang iparamdam na mas mababa ka kaysa sa kanila. Maaaring maranasan ito sa trabaho, sa paaralan, o kahit sa simpleng pakikisalamuha sa ibang tao. Minsan sa mga biro nila, minsan sa paraan ng kanilang pagsasalita, o sa mga komentong tila nagpapahiwatig na hindi ka nila gaanong pinahahalagahan. Ayon sa psychology, may ilang dahilan kung bakit nangyayari ito kahit wala kang ginagawang mali. Isa sa mga dahilan ay ang tinatawag na silent competition. May mga taong likas na ikinukumpara ang kanilang sarili sa iba kahit walang malinaw na kompetisyon. Kapag may nakita silang taong may potensyal, kakayahan, o magandang katangian, maaaring makaramdam sila ng panloob na pressure. Upang mabawasan ang pakiramdam na iyon, minsan pinipili nilang maliitin ang taong nakikita nilang posibleng maging mas angat sa kanila. May isa pang psikolohikal na dahilan na tinatawag na projection. Ito ay nangyayari kapag ang isang tao ay inililipat ang sarili niyang insecurities o kahinaan sa ibang tao. Halimbawa, kung may pagdududa siya sa sarili niyang kakayahan, maaaring iparamdam niya sa iba na sila ang kulang o hindi sapat. Sa ibang pagkakataon naman, ang pangmamaliit ay maaaring paraan ng isang tao upang makakuha ng pansin o respeto mula sa ibang tao. Sa kanilang isip, kapag naipakita nilang may mas mababa sa kanila, mas nagmumuka silang mas mahalaga o mas may halaga sa grupo. Mayroon ding mga sitwasyon kung saan ang pangmamaliit ay nanggagaling sa inggit na hindi lantaran. Kapag may nakikita ang isang tao na may magandang katangian, talento o potensyal, minsan nagiging mahirap para sa kanila na tanggapin ito. Sa halip na humanga, pinipili nilang maliitin ang taong iyon upang mabawasan ang kanilang sariling pakiramdam ng pagkukulang.
Ngunit mahalagang tandaan na ang ugaling ito ay hindi talaga tungkol sa iyo. Sa maraming pagkakataon, ang pangmamaliit ay refleksyon ng kung ano ang nangyayari sa loob ng isip at emosyon ng taong gumagawa nito. Ang mga taong tunay na may kumpiyansa sa sarili ay hindi na kailangang maliitin ng iba upang patunayan ang kanilang halaga. Sila ang mga taong kayang kilalanin ang kakayahan ng ibang tao nang hindi nararamdaman na nababawasan ang kanilang sariling halaga. Kaya kung may mga taong minamaliit ka, kahit wala kang ginagawang masama, tandaan na hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa kanila. Ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakabase sa opinyon ng mga taong hindi kayang makita ang iyong tunay na kakayahan. 4. Ang sikreto ng mga taong mahilig mangmaliit. Psychology explained. May mga tao na tila likas na mahilig mangmaliit ng iba. Sa bawat pagkakataon kahit maliit na bagay lang, may paraan silang iparamdam na mas mababa ka kaysa sa kanila. Maaring sa biro, sa kritisismo, o sa simpleng pagtanggi na pahalagahan ang opinyon mo. Ngunit ayon sa psychology, ang ugaling ito ay may mas malalim na dahilan kaysa sa nakikita sa ibabaw. Hindi ito simpleng pagiging bastos o kayabangan lamang. Kadalasan, ang pangmamaliit ay salamin ng kanilang sariling emosyon, insecurities, at takot sa pagkukulang. Isa sa mga pangunahing dahilan ay insecurity. Ang isang taong hindi tiwala sa sarili ay madalas naghahanap ng paraan upang mapalakas ang pakiramdam niya. Kapag pinapababa nila ang iba, pansamantala nilang nadarama na mas mataas ang kanilang halaga. Sa ganitong paraan, ang pangmamaliit ay nagiging mekanismo upang itago ang kanilang sariling kakulangan. Mayroon ding tinatawag na need for control. Ang ilang tao ay gumagamit ng pangmamaliit upang magkaroon ng kontrol sa paligid nila. Kapag naiparamdam nila sa iba na hindi sapat ang mga ito, mas nagiging madali para sa kanila na manipulahin ang sitwasyon o desisyon ng ibang tao. Bukod dito, ang pangmamaliit ay maaaring dulot ng habit o nakagawian. Kung lumaki ang isang tao sa kapaligiran kung saan normal ang panlalait o pagmamaliit, dala niya ito hanggang sa pagtanda. Para sa kanila, ito ay normal at natural na paraan ng pakikitungo sa kapwa. Mayroon ding psychological projection. Kapag may hindi nila gustong tanggapin sa sarili nilang kahinaan o insecurities, inilalapat nila ito sa iba. Kaya minsan kahit wala kang ginagawang mali, ang pangmamaliit ay paraan nila upang mailabas ang sariling takot o kakulangan. Ang mahalagang tandaan ay ang pangmamaliit ay hindi sukatan ng iyong tunay na halaga. Sa maraming pagkakataon, mas nagsasabi ito ng katotohanan tungkol sa taong gumagawa nito kaysa sa iyo. Ang mga taong may tunay na kumpiyansa sa sarili ay hindi kailangan maliitin ng iba upang iparamdam ang kanilang halaga. Ang iyong halaga ay hindi nakabase sa kanilang sinasabi. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahang manatiling may kumpiyansa at may respeto sa sarili, kahit may mga taong gustong iparamdam sa iyo na mas mababa ka. 5. Bakit ka minamaliit? 7 psychological reasons na hindi alam ng karamihan. Maraming tao ang nakakaranas ng pangmamaliit sa kanilang paligid, pero hindi lahat alam kung bakit talaga nangyayari ito. Ayon sa psychology, may malalim na dahilan sa likod ng ugaling ito. Narito ang 7 pangunahing dahilan kung bakit ka minamaliit ng ibang tao. Una, insecurity. Kapag ang isang tao ay hindi tiwala sa sarili, minsan pinapababa nila ang iba upang pansamantalang madama ang kanilang sariling halaga. Sa ganitong paraan, napapalakas nila ang pakiramdam ng pagiging superior. Pangalawa, projection. Ito ay kapag inililipat ng isang tao ang sariling insecurities o kahinaan sa ibang tao. Halimbawa, kung may duda siya sa sariling kakayahan, maaaring iparamdam niya sa iba na sila ang kulang o hindi sapat. Pangatlo, need for control. Ang ilang tao ay gumagamit ng pangmamaliit upang magkaroon ng kontrol sa iba. Kapag napapababa nila ang kumpiyansa ng ibang tao, mas nagiging madali para sa kanila na manipulahin ang sitwasyon o desisyon ng iba. Pang-apat, comparison mentality. May mga taong likas na ikinukumpara ang sarili sa iba.
Kapag may nakikita silang may potensyal o tagumpay, minsan nagiging paraan ng pangmamaliit upang mapanatili ang pakiramdam na sila pa rin ang mas mataas. Panglima, envy o inggit. Kapag may nakikita silang taong may talento, magandang kakayahan o tagumpay, maaari silang mangmaliit upang bawasan ang pakiramdam ng kanilang sariling kakulangan. Pang-anim, habit o nakagawian. Kung lumaki ang isang tao sa kapaligiran na puno ng panlalait o pangmamaliit, dala nila ito sa pakikitungo nila sa ibang tao. Para sa kanila, normal lamang ang ganitong ugali. Pangpito, attention seeking. May mga taong gumagamit ng pangmamaliit bilang paraan upang makakuha ng pansin. Kapag naipakita nilang mas mababa ang ibang tao, nagmumuka silang mas mahalaga o mas dominant sa grupo. Ang pangmamaliit ay kadalasang mas nagsasabi ng katotohanan tungkol sa taong gumagawa nito kaysa sa iyo. Hindi ito sukatan ng iyong tunay na halaga. Ang mga taong may tunay na kumpiyansa sa sarili ay hindi kailangang maliitin ang iba upang patunayan ang kanilang halaga. Kaya kung may nakatagpo ka ng ganitong tao, manatili kang kalmado, panatilihin ang iyong kumpiyansa at huwag hayaan na maapektuhan ka ng kanilang ugali. 6. Psychology ng insecure na tao. Bakit pangmamaliit ang ginagamit nila? May mga tao na tila likas na mahilig mangmaliit sa iba. Sa bawat pagkakataon, kahit maliit na bagay lang, may paraan silang iparamdam na mas mababa ka kaysa sa kanila. Ngunit ayon sa psychology, ang ugaling ito ay kadalasang bunga ng kanilang sariling insecurity. Kapag ang isang tao ay insecure, nangangahulugan ito na may pagdududa siya sa kanyang sariling kakayahan, halaga o katangian. Sa halip na harapin ang sariling takot o kakulangan, minsan ginagamit nila ang pangmamaliit bilang mekanismo upang pansamantalang madama na sila ay mas mataas o mas may halaga. Halimbawa, sa trabaho, maaaring maliitin nila ang kakayahan mo sa simpleng gawain o sa maliit na pagkakamali. Sa ganitong paraan, pakiramdam nila ay nakontrol nila ang sitwasyon at nadarama nilang sila ang mas superior. May isa pang dahilan na tinatawag na comparison mentality. Ang mga insecure na tao ay madalas nakatuon sa kung ano ang meron ang iba na wala sila. Kapag may nakikita silang taong mas magaling, mas matalino, o mas matagumpay, ang pangmamaliit ay nagiging paraan upang bawasan ang pakiramdam ng kanilang sariling kakulangan. Bukod dito, may mga taong hindi nila namamalayan na nakakasakit na sila. Maaaring lumaki sila sa kapaligiran kung saan normal ang pangmamaliit o panlalait, kaya dala nila ito sa pakikitungo nila sa ibang tao. Para sa kanila, ang ganitong ugali ay tila natural lamang. Ang pangmamaliit ay maaari ring paraan ng isang tao upang makaramdam ng pansamantalang kontrol o kapangyarihan. Kapag napapababa nila ang kumpiyansa ng iba, mas nagiging madali para sa kanila na manipulahin ang sitwasyon o pakiramdam ng ibang tao. Mahalagang tandaan na ang pangmamaliit ng insecure na tao ay hindi tungkol sa iyong kakayahan o halaga. Sa maraming pagkakataon, mas nagsasabi ito ng kanilang sariling insecurities kaysa sa iyong tunay na katangian. Ang mga taong may matibay na kumpiyansa sa sarili ay hindi kailangang maliitin ng iba upang maramdaman ang kanilang halaga. Kaya kapag may nakatagpo ka ng ganitong tao, manatiling kalmado, panatilihin ang iyong kumpiyansa at huwag hayaang maapektuhan ka ng kanilang ugali. 7. Kapag minamaliit ka ng isang tao, ito ang totoong ibig sabihin nito sa psychology. May mga pagkakataon sa buhay na nakakatagpo ka ng taong palaging minamaliit ka. Maaaring sa mga salita, kilos, o sa simpleng pagtrato, pakiramdam mo ay sinusubukan kanilang ipababa. Ngunit ayon sa psychology, ang ganitong ugali ay hindi talaga tungkol sa iyo, kundi sa kanila. Isa sa pinakakaraniwang dahilan ay insecurities. Kapag ang isang tao ay may kakulangan sa tiwala sa sarili, minsan ginagamit nila ang pangmamaliit sa iba upang pansamantalang madama na sila ay mas mataas o mas may halaga. Sa ganitong paraan, nakukuha nila ang pakiramdam na kontrolado nila ang sitwasyon at napapalakas ang kanilang kumpiyansa. Mayroon ding tinatawag na projection.
Kapag ang isang tao ay may sariling insecurities o kahinaan na ayaw niyang harapin, inililipat niya ito sa ibang tao. Kaya kahit wala kang ginagawang mali, pakiramdam nila ay kailangang iparamdam sa iyo ang iyong kakulangan. Ang pangmamaliit ay maaari ring senyales ng envy o inggit. Kapag may nakikita silang talento, tagumpay o magandang katangian sa iba, minsan nagiging paraan ng pangmamaliit upang bawasan ang kanilang sariling pakiramdam ng kakulangan. Sa halip na humanga, pinipili nilang maliitin ang iba upang madama nilang sila pa rin ang mas mataas. Bukod dito, may mga taong gumagamit ng pangmamaliit bilang paraan ng kontrol. Kapag napapababa nila ang kumpiyansa ng iba, mas nagiging madali para sa kanila na impluwensyahan ang desisyon, damdamin o kilos ng taong iyon. Minsan rin, ito ay habit o nakagawian. Kung lumaki ang isang tao sa kapaligiran na normal ang panlalait o pangmamaliit, dala niya ito hanggang sa pagtanda at nagiging natural ang ganitong pag-uugali sa pakikitungo sa iba. Ang mahalagang tandaan ay ang pangmamaliit ay hindi sukatan ng iyong tunay na halaga. Sa maraming pagkakataon, mas nagsasabi ito tungkol sa estado ng isip at emosyon ng taong gumagawa nito kaysa sa iyo. Ang mga taong may tunay na kumpiyansa sa sarili ay hindi na kailangang maliitin ang iba upang patunayan ang kanilang halaga. Kaya kapag nakatagpo ka ng ganitong tao, manatiling kalmado, panatilihin ang iyong kumpiyansa at huwag hayaang maapektuhan ka ng kanilang ugali. Ang totoong ibig sabihin ng pangmamaliit ay kadalasan, ang tao ay may sariling laban sa loob ng kanilang sarili. Ang iyong halaga ay nananatili at ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahang manatiling matatag at may respeto sa sarili kahit may mga taong gustong iparamdam sa iyo na mas mababa ka. 8. Psychology trick. Bakit mas minamaliit ka? Kapag tahimik ka lang. Napansin mo na ba na may mga tao na mas madalas kang minamaliit kapag tahimik ka lang? Parang kapag hindi ka nagsasalita o hindi ka nagre-react, mas lumalakas ang kanilang ugali na iparamdam na mas mababa ka. Ayon sa psychology, may malinaw na dahilan kung bakit ito nangyayari. Isa sa mga dahilan ay perceived vulnerability. Kapag tahimik ka, maaaring makita ng ibang tao na hindi ka nagtatanggol sa sarili. Para sa kanila, ang iyong katahimikan ay senyales ng kahinaan. Kaya mas madali para sa kanila na gamitin ang pangmamaliit upang makontrol o manipulahin ang sitwasyon. Mayroon ding need for dominance. Ang ilang tao ay gumagamit ng pangmamaliit upang ipakita ang kapangyarihan nila sa grupo o sa individual. Kapag tahimik ka, mas nagiging malinaw sa kanila ang pwesto nila sa hierarchy. Kaya mas nagiging agresibo ang kanilang pangmamaliit. Bukod dito, may mga taong gumagamit ng psychological testing. Sinasabi ng psychology na ang ilan ay sinusubukan ng reaksyon ng iba sa pamamagitan ng pangmamaliit. Kapag tahimik ka, sinusukat nila kung hanggang saan mo tatanggapin ang kanilang pagtrato at kung paano ka umiindak sa kanilang ugali. Isa pa, ang tahimik na pag-uugali ay kadalasan nagiging dahilan ng projection. Kung insecure ang tao, minsan inilalabas nila ang kanilang sariling kakulangan sa pamamagitan ng pangmamaliit sa mga taong hindi nagpoprotesta o tahimik. Sa ganitong paraan, pansamantala nilang napapawi ang pakiramdam ng kanilang sariling insecurities. Ngunit mahalagang tandaan na ang iyong katahimikan ay hindi kahinaan. Ang mga taong may tunay na kumpiyansa sa sarili ay hindi kailangang maliitin ng iba upang patunayan ang kanilang halaga. Ang pagiging tahimik minsan ay tanda ng lakas at kakayahang kontrolin ang sarili sa halip na padalos-dalos sa emosyon. Kaya kapag nakatagpo ka ng ganitong tao, huwag hayaang baguhin ang pananaw mo sa sarili. Panatilihin ang kumpiyansa, manatiling kalmado, at huwag hayaang ang pangmamaliit nila ay maging sukatan ng iyong halaga. Sa psychology, ang totoong lakas ay nakikita sa kakayahang manatiling matatag kahit may mga taong gustong iparamdam sa iyo na mas mababa ka. 9. Ang madilim na psychology sa likod ng pangmamaliit ng kapwa. May mga tao na tila likas na mahilig mangmaliit sa kapwa. Sa unang tingin, maaaring isipin mo,
na simpleng kayabangan o panlalait lamang ito. Ngunit ayon sa psychology, may mas madilim at mas malalim na dahilan sa likod ng ugaling ito. Isa sa mga pangunahing dahilan ay insecurities at takot sa sariling kakulangan. Kapag ang isang tao ay may pagdududa sa kanyang sarili, minsan pinapababa niya ang iba upang pansamantalang madama na siya ay mas mataas o mas may halaga. Sa ganitong paraan, nakukuha nila ang pakiramdam ng kontrol at superioridad kahit pansamantala lamang. Mayroon ding projection ng negatibong emosyon. Kapag may mga bagay na ayaw tanggapin o harapin sa sarili, inilalabas ng tao ang kanilang sariling insecurities sa ibang tao. Kaya kahit wala kang ginagawang mali, pakiramdam nila ay kailangan nilang iparamdam ang iyong kakulangan. Ang pangmamaliit ay maaari ring bunga ng inggit o envy. Kapag may nakikita silang talento, tagumpay o magandang katangian sa ibang tao, nagiging paraan ang pangmamaliit upang bawasan ang bigat ng kanilang pakiramdam ng kakulangan. Sa halip na humanga, pinipili nilang maliitin ang iba upang madama nilang sila pa rin ang mas mataas. May ilan ding tao na gumagamit ng pangmamaliit bilang paraang kontrolin ang ibang tao. Kapag napapababa nila ang kumpiyansa ng iba, mas nagiging madali para sa kanila na impluwensyahan ang desisyon, damdamin o kilos ng taong iyon. Ito ay isang anyo ng psychological manipulation na madalas hindi agad napapansin. Bukod dito, ang ugaling ito ay maaari ring bunga ng nakagawian o nakasanayan sa kapaligiran. Kung lumaki ang isang tao sa lugar na puno ng panlalait o pangmamaliit, dala nila ito sa pakikitungo nila sa ibang tao at nagiging normal ang ganitong paraan ng pakikitungo. Ngunit mahalagang tandaan, ang pangmamaliit ay hindi sukatan ng iyong tunay na halaga. Sa psychology, kadalasan mas nagsasabi ito tungkol sa estado ng isip at emosyon ng taong gumagawa nito kaysa sa iyo. Ang mga taong may tunay na kumpiyansa sa sarili ay hindi kailangang maliitin ang iba upang iparamdam ang kanilang halaga. Kaya kapag nakatagpo ka ng ganitong tao, manatiling kalmado, panatilihin ang iyong kumpiyansa at huwag hayaang maapektuhan ka ng kanilang ugali. Ang madilim na psychology sa likod ng pangmamaliit ay kadalasang refleksyon ng sariling kahinaan, insecurities at takot ng isang tao. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahang manatiling matatag at may respeto sa sarili kahit may mga taong gustong iparamdam sa iyo na mas mababa ka. 10. Psychology warning. Ang pangmamaliit ay senyales ng isang bagay na ito. Napansin mo ba na may mga tao na palaging minamaliit ka? Maaaring sa kanilang mga salita, kilos, o sa simpleng pagtrato, pakiramdam mo ay sinusubukan nilang ipababa ka. Ayon sa psychology, ang pangmamaliit ay hindi simpleng ugali lamang. Ito ay senyales ng isang bagay na mas malalim sa loob ng taong gumagawa nito. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay insecurity o kakulangan sa tiwala sa sarili. Kapag ang isang tao ay hindi tiwala sa sarili, minsan ginagamit nila ang pangmamaliit upang pansamantalang madama na sila ay mas mataas o mas may halaga. Sa ganitong paraan, napapalakas nila ang kanilang kumpiyansa sa sarili kahit pansamantala lamang. May isa pang dahilan na tinatawag na need for control. Ang pangmamaliit ay madalas ginagamit bilang paraan upang kontrolin ang ibang tao. Kapag napapababa nila ang kumpiyansa ng iba, mas nagiging madali para sa kanila na impluwensyahan ang sitwasyon, desisyon o damdamin ng taong iyon. Ang pangmamaliit ay maaari ring bunga ng projection. Kapag may mga bagay sa kanilang sarili na ayaw nilang tanggapin, inililipat nila ito sa ibang tao. Kaya kahit wala kang ginagawang mali, ipinaparamdam nila sa iyo ang iyong kakulangan bilang paraan upang harapin ang kanilang sariling insecurities. Bukod dito, may ilang tao na gumagamit ng pangmamaliit dahil sa envy o inggit. Kapag may nakikita silang talento, tagumpay o katangian sa ibang tao, minsan nagiging paraan ang pangmamaliit upang bawasan ang bigat ng kanilang pakiramdam ng kakulangan. Ang pangmamaliit ay hindi sukatan ng iyong tunay na halaga. Sa maraming pagkakataon, mas nagsasabi ito tungkol sa estado ng isip at emosyon ng taong gumagawa nito kaysa sa iyo. Ang mga taong may tunay na kumpiyansa sa sarili
ay hindi kailangang maliitin ng iba upang iparamdam ang kanilang halaga. Kaya kung may taong minamaliit ka, manatiling kalmado, panatilihin ang iyong kumpiyansa at huwag hayaang maapektuhan ka ng kanilang ugali. Sa psychology, ang pangmamaliit ay senyales na ang isang tao ay may sariling laban sa loob ng kanilang sarili. Ang totoong lakas ay nakikita sa kakayahang manatiling matatag, may respeto sa sarili at patuloy na umunlad kahit may mga taong gustong iparamdam sa iyo na mas mababa ka. Ngayon alam mo na kadalasan, ang pangmamaliit ay hindi tungkol sa iyo, kundi tungkol sa sariling laban at insecurities ng taong gumagawa nito. Tandaan, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahan mong maliitin ang iba, kundi sa kakayahan mong manatiling matatag, kumpiyansa, at may respeto sa sarili, kahit may mga taong gustong iparamdam sa iyo na mas mababa ka. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-comment ang iyong mga karanasan o insights dahil gusto naming marinig ang iyong opinyon at matulungan ka pang mas maunawaan ang psychology sa paligid mo.